yung ibang Exeters ay nakikipag-collaborate kay Rick Ross. Kasi daw si Rick Ross ay expert sa pagpapahayag at sa pagtukoy kung ang isang religious group o congregation ay cult. Ngayon, ayon kay Rick Ross, ang isang kongregasyon o religious group ay mapapatunayang cult hindi dahil sa pahayag ng isang normal na tao. O pwede naman, kung may pahayag ang isang normal na tao, kung may ebidensya sila, dapat ang magpapatunay ay ang korte o Supreme Court. Kung certified at verified credible ang ebidensya ng nagpapahayag ng kaso laban sa isang kongregasyon sa korte at kapag na-verify at na-convict, doon lamang masasabi na ang congregation ay cult o kulto. Ngayon, granted for the sake of argument, meron silang ebidensya o chismis laban kay Kuya Daniel Razon at sa MCGI congregation. Pero ang pinaka-point of view, isa lang ang dapat makapag-decide at makapag-convict at yun ay ang Supreme Court, Korte o DOJ lang. Hindi yung sabi-sabi lang. Kung meron man silang ebidensya, dapat magsama-sama, mag-ambagan at idulog sa korte para ma-verify, maging credible at ma-specify kung ang isang kongregasyon ay verified na cult. Halimbawa, meron tayong isang certified case ni Kibuloy, may nag-file, may nag-complain, at hanggang ngayon ay nakulong pa rin siya. Ibig sabihin, yun ay nakabase sa desisyon ng korte, kaya pwedeng sabihin na kulto. Para ang self-perspective at self-interpretation ng mga exiters ay maging totoo, dapat idulog nila sa korte. Para malaman ang isang kongregasyon bago tawaging cult ay dapat dumaan sa legal due process. Wala nang iba. Legal due process by Supreme Court o kahit ang lehitimong korte, sila lang ang makapag-decide kung credible ang complaint at sila lang ang makapag-decide na tawaging cult ang isang kongregasyon. Kaya ang mga pahayag ng mga exiters na meron kaming critics, meron kaming ebidensya, meron kaming laban, pero hindi idinulog sa korte, kabilang pa rin yun sa chismis o paninira kasi hindi verified. One, hindi pwedeng basta sabi-sabi lang. Kahit may critics o may nakakalap na ebidensya ang mga exiters, hindi sapat ang personal interpretation o self-perspective para sabihing cult ang isang kongregasyon. Two, legal due process ang kailangan. Para ma-verify at maging legit ang claim, ang korte o Supreme Court lang ang may kapangyarihang mag-convict o mag-declare ng isang grupo bilang cult. 3. Verified versus chismis. Hanggang hindi idinudulog sa korte at na-verify ang claim, ang mga pahayag ng exiters ay nasa level pa rin ng chismis o paninira. 4. Self-perspective na ka-base sa facts. Kung gusto maging credible at totoo, dapat may solid evidence at legal verification bago gumawa ng conclusion. Basically, huwag basta maniwala sa sabi nila. At huwag gumawa ng conclusion hanggat walang legal verification. Facts, opinion. Due process, self-interpretation. Straight up, walang paligoy, walang drama na mensahe para sa all exiters. To all exiters, kung talagang convinced kayo sa narrative nyo, dalhin nyo sa tamang proseso. Hindi sapat ang vent sa TikTok, kwento sa GC, o shortcut diagnosis na cult without receipts na dumaan sa legal fire test. Kung totoong may data, evidence, at claims, de-execute the strategy. File the case, consolidate the documents, escalate to the legal system. Kasi hanggang hindi yan nakikita ang korte, ang lahat ng pinapakawalan niyong statement ay noise, hindi proof. Opinion, hindi verdict. Interpretation, hindi resolution. Para klaro sa inyo, Rick Ross can assess, but the court declares. Kung hindi umaabot sa korte, ibig sabihin hindi robust ang evidence o hindi kayo confident sa claims. At kung hindi nyo kayang idulog sa legal process pero kaya nyo mag-post araw-araw, ang tawag doon ay content creation, hindi accusation. Legal due process, chismis. Court verdict, personal narrative, fact-check feelings. Kung talagang gusto nyo ng credibility, dumaan kayo sa legit na pipeline, hindi sa echo chamber.